Una po sa mga balita, kinilala ng World Health Organization ang Pilipinas sa pamamagitan ni DOH Secretary Ted Herbosa bilang bahagi ng Council of Champions to End Violence Against Children. Kasama ang iba pang kalihim ng Health Department sa mga WHO member states, kinilala si Sec Ted Herbosa na kinatawan ng Pilipinas sa nagpakita ng magandang track record tungkol sa mga programa at serbisyo ng bansa para mawakasan ang pang-aabuso sa mga bata. Batay sa datos ng 2022 National Demographic and Health Survey, 13% ng kababaihan edad 15 hanggang 49 na taong gulang ang nakaranas ng physical violence mula ng 15 years old sila at 4% naman ang nakaranas ng sexual violence sa parehas na edad. Kaya pinalalakas ng DOH ang pagkamit sa Sustainable Development Goal 16.2 na naglalayong mawakasan ang lahat ng anyo ng karahasan laban sa mga bata, gaya ng pang-aabuso, exploitation, trafficking, physical o mental violence, injury at abuse, partikular na ang sexual abuse. The council members will use their positions and platforms to raise awareness and also push for stronger policies. Early detection, timely care and referral for further protection and social services needs a very strong health system. We also need a strong national leadership to make this system prioritized and streamlined and well coordinated and sustained. WHO calls on actions from all sectors: health, education, social protection, justice, and local government to work together to create a safe and healthy environment for our children to grow healthy and safe. Yan po ang tinig ni Dr. Onyong Ko, Acting Representative ng WHO Philippines Country Office. Samantala, umabot sa 14,348 ang bilang ng bagong pasyente sa Women and Children Protection Units o WCPU nitong 2024. Sa kasalukuyan, mayroong 61 na WCPU sa Luzon, 21 po sa Visayas at 30 sa Mindanao. Mahigpit ang mandato ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pangalagaan ang kapakanan ng mga bata at mga kababaihan sa iba't ibang aspeto gaya ng nutrisyon at kalusugan at maging ang kaligtasan sa pang-aabuso na siyang mga sakop na gampanin ng Department of Health. Pinasigla! Sa maikling statement lamang po mula po sa inyo, bigyan linaw lang po natin na yung mga kababayan po natin na kapag po sila ay nakaranas ng pang-aabuso, lalo na yung mga kababaihan at mga bata, pwede pong dumulog sa ospital. Correct. Actually, hindi alam ng marami, trauma surgeon ako at kami yung recipient nitong mga batang na napapahamak sa child abuse. So ginugulpi sila, nababalian sila, pinapaaso sila ng mga nag-aalaga sila or mga adults. So matagal na ako nag-partner. Ang nagsabi sa akin, kasama ako dyan sa Council of Champions, ay yung ating Ramon Magsaysay awardee na si Dr. Bernadette Madrid. Siya yung pediatrician na dinedicate niya yung buhay niya sa child abuse. And yung unit niya kaharap ng emergency department ko sa PGH. And from that CPU, from the Child Protection Unit, nag-grow lahat ng marami. Kaya siya nagsabi sa akin, huy, nasa Council of Champions ka. 10 health minister lang po ang nasama. At ako po ay nandoon, number 8 yata ako doon. Nasama doon sa 10 ministers. Our goal is to end violence against children by 2030. And in fact, ang Philippines, mag-host tayo ng Violence Against Children Global Conference, the third global conference sa November this year. So dadating dito lahat yung ating mga kaibigan. Kasama ko dyan ang DSWD na tumutulong. Ang proseso kasi dyan, yung bata or nanay, kung minsan yung tatay na gumulpi doon sa bata, yun na nagdadala sa pasyente sa emergency. Tapos pag tinignan namin, yung kwento ng tatay, hindi pareho doon sa injuries na natamo niya. So then we start to suspect sa ating batas, sa child abuse law, pwede ko i-refer yan sa pediatrician, sa Child Protection Unit. Tapos yun na, makti-trigger na yun. DSWD, NBI, police, lahat. And then pwedeng makasuhan yung parent. So paalala po sa ating mga kababayan, hindi lamang po barangay ang pwedeng puntahan. Kung sakali na may mga ganitong pang-aabuso po kayong nararanasan or naranasan, wag po kayong matakot. Kahit po yung pinakamalapit po na DOH facility o yung mga ospital po malapit po sa inyong lugar, pwede po kayong pumunta dyan at humingi po ng tulong para po sa kapakanan ng ating mga kababayan, lalo na ang mga kababaihan at mga kabataan.